O bakit daw hindi tayo gumagante o bakit hindi natin ginagantihan ang mga pambobomba ng tubig ng China? Uy, magandang question 'to 'no, kasi tanong din natin 'yan, eh. Bakit nga ba hindi gumagante ang Pilipinas kapagka wina-water cannon tayo ng China? 'Di ba sinasabi nila naaayon sa batas ang kanilang ginagawa, o bakit 'di natin sila in-water cannon ta's gano'n din sabihin natin sa kanila, 'di ba? Oo, naaayon sa batas 'tong ginagawa namin. Ayon sa UNCLOS, ito ay aming soberanya. Ito ay pasok sa aming exclusive economic zone. O ano pinangahawakan ninyo? Kami pinangahawakan namin yung sinasabi ng batas. So meron kaming 2016 Arbitral Award. So lahat ng ginagawa namin naaayon sa batas. O tingnan ko lang kung di mag-iiyak yung mga yan. 'Di ba? So ito panoorin natin mga kapatid tungkol mula sa 1PH. Itong STL, pambobomba ng tubig ng China, bakit hindi ginagantihan. So samahan ninyo ako mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa 1PH, at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction at opinion mga kapatid, pinag-uusapan natin yung mga balita ngayon na may kinalaman sa ating soberanya sa West Philippine Sea at sa mga nangyayari ngayon mga tol, no? So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong inihintay, na panoorin na natin to. Wala nga water cannon yung yung BIPAR boat, di ba? Kasi Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng barko yan, yung Dato Kalantiaw, no? Mhm. Wala namang yan, water cannon. Oh, yung BFAR, walang water cannon yun. Yung ating Coast Guard, may water cannon yan, pero ba't ka naman gaganti? Kasi pag gumanti ka, ibig sabihin nun, lumalabang ka, baka iba na yung iganti sa atin ng China. Baka bala na. Kasi alam nyo mga kapatid, yung water cannon, ginagamit yan kapag parang bumbero, no? Kapag halimbawa merong nagliliyab na barko, maapoy na barko, yan ang ginagamit. 'Di ba? Ginagamit yan pambomba ng barko para mamatay yung apoy. Pero ang ginagawa rin to ng China, ginagamit din to if ever na pampalayas din, no, ng mga dapat paalisin. Pero mainly kasi talaga ginagamit yan dapat kapag ka magre-rescue ka, 'di ba, parang mga bumbero nga. Pero etong China, ginagamit nila yan mainly para paalisin at palayasin tayo dahil nga sa kanilang paggaganid na inaangkin nila etong West Philippine Sea. Ang sabi rito, kaya hindi tayo gumagante dahil baka ang ibalik sa atin ng China hindi na water cannon, 'di ba? Baka iba na yung ipantira sa atin sa susunod. Tanong, gagawin nga ba talaga ng China 'yon? Bakit di nila ginagawa sa Japan kapag wina-water cannon sila ng Japan? Bakit kapag pumapasok sila sa Indonesia? Sa Indonesia mga kapatid, pinapalubog pa mga barko nila, o bakit? Nagkaroon ba ng gera mga tol? Gumanti ba ang China o talagang doon nasubukan yung kung matapang ba talaga sila o hindi? 'Di ba? O baka lang masyado tayo nag-o-overthink na baka nga mag-declare ng gera ang China sa atin. Well, ayaw nating sumugal, ayaw nating mag-risk. 'Yun ang totoo, 'di ba? So tuloy natin. Lumalabang ka, baka iba na yung iganti sa atin ng China. That's Baka bala why. na. Kasi hindi rin naman, parang yung sabi nga namin kanina, Tito Manny, tama ba yung aming sinabi kanina na, ang pinunta naman ng mga yan ay ibang mission eh. Hindi naman sila nag-aarma or Tama. nagkakaroon ng arms doon sa boat kasi hindi naman gera pupuntahan nila. Tama. 'Di ba? Isang mission lang 'yon para magbigay ng ayuda sa mga mangingisda natin. Sabi ko nga dun sa isang reaction natin, no, we mean no harm. 'Di ba hindi tayo pumunta diyan para makipag-away sa kanila, pero inaaway nila tayo. Tapos kapag nagpa-press con sila, ang sinasabi nila, Pilipinas, stop nyo na yung provokasyon nyo. Tayo pa lumalabas na masama mga tol, ganun sila katuso. Tama, Tito Joby. Kasi ang ating pakay lang mag-supply at magpatrolya. No? Hindi tayo nandun para mang-away. Kasi nga, ayon sa ating saligang batas, rinenounce natin ang instrument ng war. No? Kasi we are a peaceful country. No? Hindi tayo nakikipag-away o nakikipag-gera dyan sa China. Kaya, ano mo yung mga narrative ngayon ng mga pro-China na Yun. trolls, ng mga social Ang mga trolls. Yan. Yan yung narrative ng mga pro-China. Inaaway daw natin ang China mga tol. Siyempre mga pro-China yun eh. Yun talaga, ganun talaga sila mambaliktad. Ganun talaga sila mambaliktad. Di ba? Pag naririnig nyo halimbawa sila Roque nagsasalita, inaaway daw natin ang China mga tol. Tayo pa talaga nang aaway sa China sa lagay na yan ha. Biruin mo, magpapatrolya ka, maghahatid ka ng ayuda sa mga mangingisdang Pilipino.
tapos bobombahin ka ng water cannon, anong sasabihin ng mga pro-China? Bakit natin inaaway ang China? Walang yan naman talaga, di ba? Ang titigas din ng mga mukha ng mga yon. Mga narrative ngayon ng mga pro-China na Mm. trolls, ng mga social Ang media mga influencers, trolls. magkaagera daw dahil sa ginagawa natin Isa pa yan. na provocation. Isa pa yan. Yan din yung naririnig natin, di ba? Sa mga pro-China. Oh, pinoprovoke talaga natin ng China para magalit ang China at gumanti na sa atin para dadali na natin to kay Uncle Sam at ma-invoke na yung Mutual Defense Treaty. Di ba yun yung naririnig natin sa mga pro-China? O di ba sa isang attorney na inilalaglag din naman ng boss niya lagi? Ganon, tama-tama. Ganon na ganon sila magsalita mga tol. Ay hindi po. Sinasayo lang natin yung ating karapatan. Bakit yung Vietnam? Bakit yung Indonesia? Oh. Oo. Ginagawa din yan. Yung Indonesia nga, pinapalubog pa yung kwarto ng China na Oo, correct. mga pasukan ng EEZ. Bakit hindi naman nagkakaroon ng gera? O, di ba? Tulad nung sinabi ko kanina, mga tol. Oh, bakit yung Indonesia, pag napanood ko to dati sa isang reaction video natin eh. Kapag papasok daw yung barko ng China, mga mangingisda, mga militia vessels nila, isang warning lang, pag di sila umalis, lubog ang barko nila. Tanong, ginera ba sila? Hindi. Alam ng China, teka, pumapalag tong bansang to eh, layo-layo tayo. Bakit ang China kapag pumapasok malapit dun sa isla ng Japan na inaangkin nila? Haharangin sila ng Japan Coast Guard. Water cannon sila, babanggain sila. Tanong, nag-declare ba ng gera ang China sa Japan? Hindi. Lakas yan Japan eh. Pumapalag eh sa Pilipinas. O bakit nila ginagawa to? Pilipinas, mahina yan. Kayang-kaya natin yan. O, isang presidente natin, kamay na bakal na yun, nasindak na oh. Eto pa kaya si Marcos? O, ganun ang tingin nila mga tol. At nakasanayan na yan, tingin nila sa mga Pilipino, kayang-kaya na talaga nila sindakin. Kaya eto, ganito yung paulit-ulit nilang ginagawa. Yung mga kasundaluhan naman natin, ayaw mag-risk. Siyempre, mahirap na. O hindi nga nagdedeklara ng gera ang China sa ibang mga bansa. Paano kung nagdeclare? Wala pa tayong panlaban. 'Di ba? Mahirap pumasok sa sugal na alam nating pagka biglang napasubo tayo, tayo rin na matatalo, 'di ba? So kailangan talaga muna natin magpalakas. Hindi pa ito yung tamang panahon mga tol. Kailangan muna natin talagang iudlot 'yan. Kailangan muna nating pahabain yung ating PC hanggang sa makarating na talaga tayo doon sa puntong kayang-kaya na tayo talaga nating makipagsabayan. Hindi man natin maabot yung kakayanan nila kasi syempre habang nag-i-improve tayo, nag-i-improve din yan, hindi naman humihinto yan. Pero lumakas lang talaga tayo mga tol, tulad ng ibang mga bansa na kaya nang pumalag sa kanila. No? Saka ang kalaban ng China, hindi tayo. Ang kalaban ng China, yung Amerika na mas malakas. No? Kasi kung nalabanan tayo ng China, kasi lang katawa-tawa sa international community. Dahil napakaliit natin at napakahina na siguro wala pang 15 minutes tatagal tayo sa gera. No? Mm. Kung tayo lang, 'di ba? Kung tayo lang, talagang matatalo tayo diyan, mga tol. Pero kung meron tayong ibang mga kasama tulad ng Amerika, talaga mahihirapan din sila, 'di ba? So eto na nga no, pinag-uusapan na sa Kamara at gagawing prioridad daw mga tol. Ito mula naman to sa UNTV News and Rescue no. Panibagong China water cannon attack kinundi na at pagdinig sa gentleman's deal prioridad. Itong gentleman's deal na to nanggigigil din ako diyan eh. Kailangan talagang ano yan, pag-aralin yan at paparusahan kung talaga tayo na ibenta o tayo pinagkanuno, no? So tuloy natin to mga tol. We condemn this incident just today. We condemn everything that goes with it. We condemn the narrative of China. We will not stand for this. And you can be rest assured po dito sa Kongreso that we will be taking this yung ating committee when it is scheduled by the Rules Committee. We will be taking this very seriously. Tiniligsa ng mga kongresista ang panibagong water cannon attack ng China Coast Guard sa Philippine civilian vessels na patungo sa Scarborough o Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa mga mambabatas, ang mga ganitong hakbang ng China ang dahilan kung bakit dapat suportahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga polisiya nito. Tapos i-interview ng ibang istasyon si si Laurel. Pro-China yun eh. Sabihin niya, tingnan mo, may naalala akong interview ni Laurel. Sinasabi niya, hindi naman daw pinapatamaan ng China. No? Hindi naman daw naka-point.
Partikular na ang paninindigan nito laban sa encroachment o pangimasok ng China sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Strategies like that should be countered with a strong position, and the President has taken that. Hindi ho natin kailangan maging matapang, pero sana hindi ho tayo maging huwag. Yun lang po yung position na dapat natin supportahan ng President. Punta kayo sa sa channel ng SMNI mga tol. Wala silang balita tungkol dito mga tol. Wala silang masabi, wala silang wala silang pwedeng ibaliktad di ba? Mali talaga to pero pinagtatakpan nila mga kapatid kasi talagang ang mababalita mo dun sayang ang kita sa China, si Governor Mamba ba yun? Mamba, sayang ang kita sa China. Puro ganun, puro kay Kibuloy. Parang na nga lang silang vlogger eh. Hindi na sila news outlet talaga, para na silang vlogger na meron lang isang focus na eto lang yung namin, propaganda namin. Kaya naman isa sa mga prioridad ngayon ng Kamara na imbestigahan ng umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Sa ngayon, wala pang tinukoy na petsa at House Committee na hawak sa pagdinig. We will see kung anong committee ito. But definitely it's going to be a priority. Ayon mismo kay Speaker Martin Romualdez, target maimbitahan sa House investigation ang mga top officials sa ilalim ng dating administrasyong Duterte. Samantala, pag-aaralan naman ng isang mambabatas kung pwedeng ituring na isang uri ng terorismo ang deepfakes, lalo na't may tuturing itong pagsabotahe sa foreign policy ni PBBM. Kasunod ito ng paglabas ng isang pineke at manipuladong audio ng presidente na nag-uudyok ng military action laban sa China. There's a need to amend our laws. Yari yun, yung may-ari ng YouTube channel na yun. Kasi pwede ka naman sana mag-reaction na lang din eh. Panoorin mo yung mga balita, ipalabas mo yung mga balita, tapos mag-react ka na lang. Hindi yung tipong gagawa ka talaga ng pegeng balita, tapos maggagawa ka pa ng AI deepfake, no? Gagamitin mo pa yung boses ng presidente na nag-uutos, di ba? Ng gera. Tindi nun mga tol. Ewan ko ba't pumasok sa isip niya yun. And declare this type of behavior as a form of terrorism, well then we will refer to our leader here in Congress. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng nasabing deepfake. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balitang ating napanood? Pwede kang magbigay ng komentaryo sa baba, pwede kang magbigay ng iyong saloobin. At syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.